Nung the later part of the first year, doon na medyo nagkakaiba yung takbo ng politika. Bigla lang namin nalaman na by the end of the 2023, I think, no? End of 2023, kung di ako magkakamali, biglang hininto, ini-stop yung parang ano lang, parang set aside lang yung project without any reason at all. Ang DNR mismo ang naglabas ng tawag nito ng memo or information or whatever is that. Basta nalaman namin na talagang hindi na nila itutuloy ang project. Binigyan tayo ng grant ng Japanese government ng 3.5 billion pesos, hindi ako nagkakamali. Ano? Kalahati. The cost of the project is around 7 billion. So nagbigay sila ng, at that time was 2.5 lang, I think. Well, nevertheless, it was really 50% of the cost of the project was a grant from the Japanese government. Bigay yon. So, okay na yon, agreed na yon, nakakuha na tayo ng lupa dito sa Davao City, sa Biao Eskwela, we complied with all the reglementary requirements and everything. Napasa na comply na natin yon. So we are just waiting for the project to be implemented. As a matter of fact, pumunta pa kami ng Japan to take a look at their facilities there to make sure that it is safe for the Boveños, and it is really indeed safe for the Boveños. No, although some group will argue with that, but the point is, nakita doon, it was proven that it is a safe and sound technology. Well, yun nga, yun na sana, hiningi natin, nagpasa tayo ng resolution, and medyo positibo naman kasi bago lang yun eh. After nanalo yun sila sila VP Inday, Sara, and BBM. So yun, positive, ganyan, parang pinorward na, minimonitor kasi namin yung updates nun. So okay naman ang takbo, parang pupunta doon, papunta sa tulong. Nung the later part of the first year, doon na medyo nagkakaiba yung takbo ng politika. Bigla lang namin nalaman na by the end of the 2023, I think, no? End of 2023, kung di ako magkakamali, biglang hininto, ini-stop yung parang ano lang, parang set aside lang yung project without any reason at all. Ang DNR mismo ang naglabas ng tawag nito ng memo or information or whatever is that. Basta nalaman namin na talagang hindi na nila itutuloy ang project na yan. So nadismaya kami. Nadismaya ang taga Davao because of politics. Parang nahinto yung ano na yan, yung project niya. Masakit din sa amin because kalahati nun is bigyan na ng Japanese government. Pero hindi tayo natinag, no? Hindi tayo nawala ng pag-asa. Ginawa natin ang paraan, nag-usap-usap uli kami ang mga konsehal together with our leaders, together with the mayor and the vice mayor. Nag-usap uli kami, and then nag-open up din uli ang Japanese government at nagsabi sa amin na kung ano ba, interesado pa ba kayo sa proyekto? At sinabi naman namin, oo naman, kailangan ng syudad dyan at meron kasi tayong pinirma memorandum of agreement between the Japanese government and Davao City. So, ang ginawa namin is nag-file uli ako ng resolution uh, telling the Japanese government that the city of Davao is still interested with the waste to energy project. So kaya yon, yung waste to energy natin ngayon, ang Japanese government, magkakandak uli sila ng feasibility study, and I think they are going to help us. Parang ang mangyayari nila, parang sila na lang ata sila ang gagawa, sila ang gagastos, parang build, operate, transfer, partnership, parang gano'n. No? Ang detalye nito, ang full details nito is with the attorney Dwight Domingo. Kasi siya yung parang head ngayon ng waste to energy. So yan yon. So tinatanong ng tao, ano yung waste to energy na yan? Ito yung teknolohiya kung saan yung ating mga basura ginagawa natin, nilalagay natin doon sa facility ng waste to energy at nako-convert into electricity. Initially, ang sabi ng Japanese government, they are
they are going to build a plant which can generate around 12 megawatt of electricity. So, parang ano to, para tong biomass, parang biomass kung ang kategory nito, no, kung sa DOE, parang biomass ito. Kasi from basura going to facility, gagawin siyang kuryente. Ibig sabihin, itong basura, instead of lalagay mo dyan crudo or coal, basura ang gagawin mong fuel doon sa facility na yon, sa sa technology na yon, para mag-generate siya ng kuryente for the city of Davao. Ang maganda dito, malinis na masyado ang Davao dahil most of our waste will be put there, lalo yung mga hindi na napapakinabangan. Of course, there will still be segregation. Yung mga mapakinabangan, yung mga gamit pa, marirecycle pa, ay hindi ilalagay sa facility. Yung lang talagang hindi na pwedeng magamit. Yung mga residual, yung talagang total waste na hindi na kayang i-recycle or gawin pa kung anong klase. So doon na ilalagay yan ngayon sa facility, and that will gagawing fuel para mag-generate ng electricity. Napakasayang na proyekto. Kasi supposedly, during our first term pa sana yan, kung tinulungan lang tayo ng national government doon. Malamang tapos na ngayon at pinapakinabangan na natin, because ang gagawa nun kasi, if I'm not mistaken, ang tutulong dyan, ang contractor is a Nippon Steel. Is, again, Japanese technology pa rin ang i-employ doon. So sayang. So isa yun sa mga proyekto na nakapanghinayang talaga. Kasi talaga, as chairperson of the Environment and Natural Resources Committee, isa yun sa talagang priority natin. Kaso lang nga, wala man tayong magagawa. Kukunti lang yung pera natin. Meron tayong kalahati. The Japanese government, I think, increased it to 3.5. So kulang tayo ng 3.5 para makumpleto. That's 7 billion kasi yun eh. No? Pero kung titignan mo yun sa mga nawawalang pera ngayon, yung mga nakukurakot ngayon, yung mga napupunta sa mga ghost project, katiting lang yun, barya lang yung 7 billion eh, o 3.5 billion kumbaga. Pero instead na napupunta sa maganda, wala, nasa bulsa ng ibang mga opisyal natin. Yun lang ang isa sa nakikita ko, napakasayang na proyekto na sana napapakinabangan na ngayon ng mga tiga Davao. Opo, at least maset natin ang record straight, no, konsehal, para at least maiwasan natin. Ayaw pa naman ng Malacanang ng fake news. Oo, nagpa-rescue pa Oo. nga siya, partner, sa media na tulungan nyo akong lambatin itong fake news na ito. Oo, sa kabila pa yan ng napakalaking confidential fund pa yan, no? Oy. So, marami mga proyekto, no? Actually, kabilang din sa mga issue ngayon ng konsehal. Actually, na-raise din ito ni Congressman Isidro Ungad ng 3rd District dyan sa Davao City. Kasi nga, yung mga malalaking mga proyekto, like kagaya nito, mga key projects ng ating gobyerno, mapapanahon pa ni PRRD hanggang sa kasalukuyan, na dumaan na sa masusing pag-aaral, mga feasibility study, meron ng mga nai-release na pera para talagang comprehensive yung study bago ang pag-implement ng proyekto. Yun pa yung hindi na paglalaanan kumpara doon sa mga insertions at program funds na mas una pang nai-release, at nabanggit nyo nga po, hindi nga nai-release yung malinaw na merong pag-aaral. Kasi nga po dito sa issue ng politika. Siguro bilang panghuli na lang po, Konsehal, mensahe nyo po, hindi lang para sa mga Dabawenyo, sa lahat po ng ating mga kababayan ngayon na nagmamasid sa mga ganap ngayon sa ating bansa po. Ay, salamat sa mga taong bayan na nanonood ngayon, nakikinig, hindi lang sa Davao but sa buong bansa at sa buong mundo, no, mga Pilipino ngayon. Dapat tayong ipaglaban natin ang ating karapatan na magsalita. Hindi dapat tayo magpatinag para supilin, at hindi tayo bigyan ng karapatan na ilabas ang ating mga saloobin, no? Dapat nating ipaglaban yan ang katotohanan, because only the truth really will set us free. No matter how beautiful your lies may have been constructed para maganda pakinggan, lies pa rin yon. Wala, hindi tulad sa mga katotohanan, kahit maikli lang, basta katotohanan, it will really, empower you more, para bang mas maganda pa, mas makakabigay ng sigla sa atin na mga Pilipino magsabi ng totoo. Kaya kilatisin natin ang bawat mga impormasyon na makukuha natin, especially sa social media, dahil tayo mismo ay dapat makialam sa mga nangyayari ngayon.
Huwag tayong maging bystander lang. Hindi yung titingin lang tayo dahil hindi tayo apektado, wala tayong gagawin, hindi tayo magsasalita. Tayo lahat apektado. Isang dugo lang tayo, isang lahi lang tayo, tayo mga Pilipino. Kung may nakikita tayong mali, may nakikita tayong hindi maganda, magsalita tayo. Makialam tayo. Huwag tayong matakot. That's our constitutional rights. Tulad ko ngayon, nagsasalita ako. Hindi ko gusto ang nangyayari. So, walang masama doon. So, yan lang ang masasabi ko sa ating mga taong bayan na, napakasarap ng ating freedom. So we need really to exercise our freedom, especially freedom of expression, freedom na sabihin natin na hindi natin gusto, sabihin natin ang mali, sabihin natin, i-criticize natin ang mga hindi magandang ginagawa ng ating pamahalaan, mga opisyal sa gobyerno. Huwag tayong matakot. Dahil tayo ang mga boss, kayo mga boss, tayong lahat mga boss dahil binoto natin sila. Kahit ako, kayo ang mga boss ko dahil binoto nyo ako, yung mga taga Davao, mga constituents ko. Nagtatrabaho lang ako. Sila, trabahador natin. Dapat managot sila sa kanilang mga ginawang katiwalian. Yun lang.